Maikling kabuuan ng No Limit Tangere. Naging usap-usapan sa Maynila ang magaganap na pagtitipon sa tahanan ni Don Santiago de los Santos, kilala sa tawag na Kapitan Tiago, noong mga huling araw ng Oktubre. Ito ay isang hapunan na dadaluhan ng mga kilalang tao. Makikita ang kanyang tahanan sa daang Aklige, nakarating ng Ilog Pasig. Dinaluhan ito ng isang binatang nag-aral sa Europa ng 7 taon. Siya si Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael Ibarra. Kabilang sa mga dumalo ay sina Teniente Guevara, Doña Victorina, Padre Damaso, Padre Sibila, at iba pang mga kilalang tao. Sa hapunang iyon ay masasakit na salita laban sa ama ni Crisostomo ang kanyang narinig. Umalis na lamang siya sa pagtitipong iyon. Sa liwasan ng binundok, naabutan ni Teniente Guevara si Crisostomo. Dito ay inilahad ng Teniente ang sinapit ng ama ni Crisostomo na pinaratangang filibustero at herero. Dumalaw ang binatang si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara, isang napakagandang dalaga na anak sa turing ni Kapitan Tiago. Sa azotea ay sinariwa ng dalawa ang mga alaala ng kanilang kamusmusan. Pinakita ni Crisostomo Ibarra ang dahon ng sambong na alaala niya kay Maria Clara. At inilabas naman ni Maria Clara ang sulat ng binata bago ito umalis. Araw ng mga patay, hinanap ni Crisostomo Ibarra ang libingan ng kanyang ama, ngunit nalaman nito na ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay at inilipat sa libingan ng mga inchik. Ngunit ang ginawa ng supulterero ay itinapon na lamang ito sa lawa dahil sa bigat at napakalakas na ulan noong gabing iyon. Nagalit si Crisostomo na halos panggigilan niya ang supultorero. Ipinagdamdam ng labis ni Crisostomo Ibarra ang sinapit ng kanyang ama. Sa halip na maghiganti ay ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpapatayo ng paaralang pampubliko na proyekto ng kanyang ama. Sa araw ng paglalagay ng unang batong takaran ng ginagawang paaralan, ay may nagtangkang pumatay kay Crisostomo Ibarra. Mabuti na lamang at siya ay nailigtas ni Elias. Si Maria Clara ay nagkasakit dahil sa sindak sa gumuhong bato noong araw ng pagdiriwang. Mabuti na lamang at nagpadala ng gamot si Ibarra at ito ay gumaling. Isang salo-salo ang inihandog ni Crisostomo Ibarra matapos ang pagbabasbas. Ngunit sa halip na ipagpasalamat ni Padre Damaso ay kinutya-kutya at hinamak pa nito ang alaala ng ama ng binata. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapagpigil si Crisostomo Ibarra. Muntik na niyang masaksak si Padre Damaso kung hindi lamang naawat ng dalagang si Maria Clara. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay itiniwalag si Crisostomo Ibarra sa simbahang Katoliko Romano. At dahil dito ay ipinagputos ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago na putulin ang kasunduang ipakasal si Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Si Alfonso Linares, isang binatang Kastila ang napili ni Padre Damaso upang makaisang dibdib ni Maria Clara. Sa kabutihang palad ay tinulungan ng Kapitan General si Crisostomo upang mapawalang bisa ang pagka-eskomulgado nito. Nagkaroon ng masamang pangyayari kung saan sinalakay ng mga manghihimagsik ang kwartel ng mga Gwardiya Sibil at ang itinuturong utak ng paghihimagsik ay si Crisostomo Ibarra. Bunga nito ay ipinadakip si Crisostomo at ibinilanggo. Dinalaw ni Elias si Crisostomo sa bilangguan at hinimok nito na tunay na mamuno sa kanilang gagawing pag-aalsa, ngunit hindi ito pumayag.
Ginamit ang sulat ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara bilang matibay na ebidensya upang madiin ito sa kasalanang hindi ginawa. Itinakas ni Elias si Crisostomo sa pagkakabilanggo, ngunit bago sila lumayo ay kinausap muna niya si Maria Clara. Sa kanilang pag-uusap ay inamin ni Maria Clara na ipinagpalit niya ang sulat ni Ibarra sa dalawang liham ng inang si Doña Pia Alba. Sa liham na ito ay nalaman ni Maria Clara ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. Sinabi ng dalaga na pakakasal siya kay Linares upang maitago ang lihim ng ina, ngunit si Crisostomo ang kanyang tanging mamahalin. Pagkatapos makapag-usap ang magkasintahan ay tumakas sina Crisostomo at Elias sa mga tumutugis na Gwardiya Sibil. Iniutos ni Elias kay Crisostomo na dumapa sa bangka upang matabunan niya ito ng mga dayami at saka siya lulundag at magpapahabol sa mga tumutugis sa kanila. Pinaulanan agad ng punlo si Elias ng mga Gwardiya Sibil hanggang sa pumula ang tubig. Nang nabalitaan ni Maria Clara na namatay ang kasintahan, siya ay nawala na ng pag-asa. Iniling niya kay Padre Damaso na magmongha na lamang siya at kung hindi papayagan ay magpapatiwakal ito. Sa pagtakas ni Elias sa mga humahabol na Gwardiya Sibil ay narating niya ang libingan ng mga Ibarra. Siya ay naghihingalo at sugatan dahil sa mga pundong tumama sa kanya. Sa libingang iyon ay nakita niya si Basilio na iniiyakan ng kamamatay na inang si Sisa. Tinawag ni Elias si Basilio. Sinabi ni Elias sa bata na sunugin ang kanyang bangkay kasama ang bangkay ng kanyang ina. Sinabi rin ni Elias na humukay sa gawin roon at may makikita siyang kayamanan. Gamitin niya ito at mag-aral. Bago malagutan ng hininga si Elias ay tumanaw ito sa silangan at nagwika, "Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ng maningning na mukhang iwayway sa aking inang bayan. Kayong makakikita, batiin ninyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi." Paalam! Hanggang sa muli! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat! May mga lesson there dyan ako na natutunan doon sa video. Unang-una na dito yung yung gagawin ng isang kaibigan, sa isang matarik na kaibigan, ang lahat para maisalba at sasagipin niya ito para kahit anong problema, gagawin niya lahat para lang sa kanyang kaibigan. Tapos si Sisa din, yung anak niya nga si Basilio, grabe yung pagtitiis ni Sisa doon. Tapos grabe din si Basilio, yung anak ni Sisa na napaka-understanding kahit wala na yung ina niya. Grabe, nagagawa niya pa rin talagang tumayo para sa kanyang sariling mga paa. Tapos, dagdag pa dito si Crisostomo Ibarra na kahit iniinsulto na siya, kahit iniinsulto na tayo, ay parang ipinapakita dito na kahit Ang aral po na natutunan ko sa nobelang ito ay hindi po natin may iwasan mga problemang darating sa ating buhay. Kaya para mapagtagumpayan po ito, laging manatiling matatag at alalahanin na magtiwala sa sarili at huwag basta-bastang susuko. Lalo na dahil may mga taong nagmamahal sa iyo at nakapaligid sa iyo na handang tumulong anumang oras. Yun lamang po. Maraming salamat! Natutunan ko rin na bilang isang kaibigan, itulad natin kay Elias na siya isang mabuting kaibigan. So, natutunan ko na dapat akong maging mabuti sa aking kaibigan. Dapat isa akong pagkakatiwalaan at mabait na kaibigan.